ay flat. Palit ang spare tire. Malulubog tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare na ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, polo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi doon sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, si Enrile, General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo. Tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan yung taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang isa pa, gusto kong i-announce na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Dupaya, aka Commander Aguila from Cagayan, yung organisasyon ng KBL ay kinusahan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, natitinig mo ito, Governor, natitinig mo ito, Commander Aguila, alam ni Marcos to, sinasabi nila na sila, they are, na-trust nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, mag-armas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sinong tinakot nyo? Takot ba kayo? Sinabihan ako, kay Digro. Huwag daw ako mag-encourage. But anyway, sinabi ko na yung gusto ko sabihin. Okay? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Mag-tipon-tipon dito para magdasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo, sabihin nyo, no? Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. Gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot. Na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita, galit kayo. Para sila mag-react. No? Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo. Huwag kayong matakot. At kung gusto ng gobyerno masubukan ang taong bayan, ipakita ninyo ang strong result dito. So, mula dito, si Commander po kayo magsasalita. Maraming salamat sa inyo. Hello! Hello! Kilala niyo ba ako? Sigurado kayo? Okay, ganito. Ano? Oh! Ganito. Hindi na ako magiging emosyon kasi kung nakita niyo ako magsalita. Tuloy-tuloy. Okay, ganito. Ipaliwanag ko lang muna sa inyo ano ang Filipino Guerrilla Forces. Ipapaliwanag ko sa inyo saan nagsimula ang Filipino Guerrilla Forces. Mawawala.
Nagsimula ang Filipino Guerrilla Forces April 9, 2024 dahil yun ay araw ng kagitingan na magkaroon kami ng meet and greet ng lahat ng laban sa korupsyon. Ngayon, binuo namin, napag-usapan namin ni Supremo General Dado, FGF, na magbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces. Sabi ko, sir, mayroon kaming grupo, Vanguard of Democracy. Yun ang sumuporta kay Pangulong Marcos. Paano manalo? Mayroon akong tao na more or less 6 million na sumuporta kay Pangulong Marcos, na kung saan napag-usapan namin na ang kayamanan ng bansang Pilipinas, trillion of pesos, idadaan sa campaign. Idadaan. Ay, baka madali ang lamis para alam describing. Hindi, kasama lang yung sa program. Okay, tuloy ko ano. Hello! Tayo ang pag-asa ng bayan! Tayo ang pag-asa ng bayan! Bago ko pagpatuloy, kayo ang narito lahat na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. We will take care you in part of Filipino Guerrilla Forces. Pwede ba? Filipino Guerrilla Forces. Lahat tayo ay membro ng Filipino Guerrilla Forces. Bakit namin nabuo ang Filipino Guerrilla Forces? Dahil April 9, walang gobyerno na nag-isip protektahan ang Pilipino. Kaya kami ay lumabas, nagbuo ng samahan para lang protektahan ang inyong pamilya at ang ating barangay. 44,000 barangay nationwide, nasa 30% ko na fill up. Ang region, 100%. Mayroon na akong commanders. Province, 60% fill up. So, ang purpose niyan, baka sakaling sakopin tayo ng mananakop na sinasabi natin China. So, ang gobyerno natin ay hindi nag-iisip kung ano. At mas malakas ang boses na nasa paligid ko, nasa sapawan yung aking tainga.